At para sa ating mga balita, bansang Taiwan, pababayaan na ng US sa kamay ng China. At iceberg na kasing laki ng dalawang Los Angeles, tatama sa teritoryo ng Britanya. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Kamakailan ay nagkaroon ng pag-uusap sa telepono sina US Secretary of State Marco Rubio at ang Chinese counterpart nitong si Wang Yi, kung saan sinabi daw ni Rubio na hindi susuportahan ng Estados Unidos ang kalayaan ng bansang Taiwan. Ayon yan sa Chinese Ministry of Foreign Affairs, isang statement na hindi naman ibinalita sa mga media sa Amerika. Batay sa kwento ng Beijing, sinabi daw ni Rubio na hindi sinusuportahan o susuportahan ng Estados Unidos ang kalayaan ng Taiwan at umaasa na ang issue tungkol sa Taiwan ay malulutas ng mapayapa sa paraang katanggap-tanggap sa magkabilang panig. Salungat dito, sinabi naman ng State Department sa US na binibigyang diin daw nila ang pangako nila sa mga kaalyado sa Southeast Asia at seryosong binibigyan ng pansin ang agresyon ng China sa Taiwan at sa South China Sea. Matatandaan na para sa China, ang Taiwan ay bahagi ng kanilang bansa at kailangang maibalik ito sa kanila kahit paggamitan ito ng puwersa kung kinakailangan. Bagaman isa ang Estados Unidos sa mga bansang hindi kumikilala sa soberanya ng Taiwan bilang independenteng estado, tutol pa rin sila sa plano ng China na daanin sa puwersa ang pagbawi dito. At bilang suporta ay nagbibigay sila sa Taiwan ng mga armas batay sa itinakda ng Taiwan Relations Act. Hindi naman nagbigay ng komento ang US State Department ukol sa magkaibang statement na sinasabi nila at ang sinasabi ng Beijing. Ang nasabing telephone conversation ang itinuturing na kauna-unahang direktang pakikipag-ugnayan ni Rubio sa kanyang mga counterparts sa Indo-Pacific region, kabilang na ang Pilipinas at ang Japan. Kaugnay nito ay sinabi ni Rubio na nakipag-usap din siya kay Vietnamese Deputy Prime Minister at Foreign Minister Bui Tan Son at sinabing pinag-usapan daw nila ang tungkol sa mga issue sa rehiyon, kabilang na ang agresibong mga kilos ng China sa West Philippine Sea. Pero bago ang usapang ito, nagkaroon na rin pala ng direktang pag-uusap si Donald Trump at ang Pangulo ng China na si Xi Jinping, kung saan nangako ang dalawang lider na magkakaroon sila ng strategic channels of communication at magpapatuloy sa regular na ugnayan upang pag-usapan ang kanilang parehong mga interes. Kasunod ng usapang ito, nag-post si US President Donald Trump sa kanyang social media account at sinabing napakaganda daw ng kanilang pag-uusap at nangakong gagawin ang lahat ng kanilang makakaya upang gawing mas mapayapa at ligtas ang mundo. Bukod dito, sa isang panayam na ginawa ng Fox News kay Trump, tinanong ang Pangulo kung posible bang magkaroon ng kasunduan ang China at US tungkol sa kalakalan. Sumagot si Trump na gagawin niya ito. You had a call with President Xi. You had a conversation with President Xi. We have problems with them. How'd that conversation go? It went fine. It was a good, friendly conversation. I had a great relationship with him prior to COVID. I had a very good relationship with him. I thought it was a very good conversation. We've had other communication before that. He's a man that was, I don't want to be naive and say my friend, but he was like my friend. We had a very good relationship. Do you think you can make a deal with Xi? Do you think that you can prevent Xi from his territorial desire to take Taiwan? Can you make a deal with him on making more fair trade practices? Because I know you. No, I can do that. But we have one very big power over China, and that's tariffs. And they don't want them, and I'd rather not have to use it. Patungkol naman sa usapan ni Wang at Rubio noong Biyernes, sinabi ng Beijing na wala silang intensyon na mangibabaw o palitan ang sinuman.
Kailangan lang daw nilang ipagtanggol ang kanilang lehitimong karapatan upang maging isang maunlad na bansa. Ayon sa US, isusulong naman nila ang isang bilateral relationship kung saan mangingibabaw ang interes ng mga tao sa Amerika. Sa ibang balita, iceberg na kasing laki ng dalawang lungsod ng Los Angeles, sasalpukin ang bansang Britanya. Pinangangambahan ngayon ng mga sayantista ang posibleng pagsalpok ng pinakamalaking iceberg sa buong mundo sa isang isla na sakop ng bansang Britanya na maglalagay sa panganib sa buhay ng mga penguins at seals doon. Ayon sa mga eksperto, umiikot ngayon ang nasabing iceberg papuntang Timog Antarctica patungo sa South Georgia, isang matarik na isla na sakop ng Britanya at kilalang tahanan ng mga hayop. Kasalukuyan itong nasa layong 173 miles o 280 kilometer mula sa nasabing lugar. Matatandaan na maraming mga ibon at seals ang namatay sa dalampasigan ng South Georgia dahil sa mga higanting iceberg na dumaan na dito noon. Isang grupo ng mga scientist, marinero at mangingisda ang abalang nakatutok ngayon sa mga satellite images upang bantayan ang galaw ng tinaguriang reyna ng mga iceberg, ang A23A, isa sa pinakamatandang iceberg sa buong mundo. Na-stuck sa seabed ang nasabing iceberg noong 1986 pero ngayon ay gumagalaw na naman ito at nagpapatuloy sa kanyang paglutang sa karagatan. Dati itong may sukat na 3,900 square kilometer, ngunit batay sa mga pinakahuling satellite images, ito ay dahan-dahang nalulusaw at kasalukuyan ng sumusukat sa 3,500 square kilometers na lamang. Halos kasing laki ito ng probinsya ng Cornwall sa Inglaterra. Inaasahan na maghihiwa-hiwalay ang A23A sa malalaking bahagi ilang araw mula ngayon at ang mga tipak nito ay papalibot sa isla ng South Georgia sa Britanya. Hindi ito ang kauna-unahang beses na nagkaroon ng banta ng malalaking iceberg sa South Georgia at Sandwich Islands. Noong 2004, isang iceberg na tinatawag na A38 ang bumangga sa continental shelves nito at nag-iwan ng mga patay na penguin at mga seals sa mga dalampasigan, habang ang ibang malalaking tipak ng yelo ay nakaharang naman sa mga lugar kung saan kumukuha ng pagkain ang mga nasabing hayop. Ayon sa mga siyentipiko, hindi ito katakataka dahil ang South Georgia ay nasa tinatawag na Iceberg Alley. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.